Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Okay, ayan na nga no. Nagsalita na itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa investigasyon ng mga contractors na merong mga anomalya po dito sa flood control projects. And sabi ni VP Sara ay hindi lang contractors ang dapat imbestigahan. Ang pulot dulo dito, kabalastugan ito ng mga kongresista. Yun dapat ang i-investigate. Sila sana yung inimbitahan dyan sa Senado. Okay, mamaya pakinggan natin ang buong interview ni Vice President Inday Sara Duterte. At heto, matindi at mainit itong ginawa ni Senator Rodante Marcoleta sa isang kontraktor, no? Na halos mapukpok na niya ng martilyo sa ulo. Kaya sa galit niya, hindi naman yan literal na pupukpukin talaga yung ulo, pero Senator Marcoleta is just being serious about this because billions of pesos ang isinusolve ni Marcoleta dito, no? Hindi ba niya inakasahan itong contractor na ito, kundi parang ini-investigate nila kung siya ba ay nagsisinungaling, consistent ka ba sa mga answers mo, kasi yun ang pagbabasihan ng mga senador kung nagsisinungaling ka ba o hindi, no? Because hindi natin masisisi sila. Kasi kung titingnan mo yung mga pictures, mga videos, mga ebidensya dito sa mga flood control na projects na mga nasisira, instead na 12 inches yung kapal ng semento, ginawa lang nilang 3 inches. At ang matindi pa dyan, walang bakal na nakalagay. Yung mga tinatawag namin yan sa Bisaya, yung mga kabilya ba, no? Bakal. Walang bakal. Ang nakalagay lang doon is buhangin at bato. Yun lang. Walang pundasyon. Walang ang semento kasi nga 3 inches lang yung sementong naka-cover. Okay? Sabi pa dito sa post ni Rowena Guanzon, kontraktor. 'Di ba? Hindi po kontraktor, kontraktor. Kasi meron na po mga congressman naging kontraktor na rin. So ang tawag niya is kontraktor. Okay? So yun po ang ating panoorin ngayon, ito mga maiinit na videos natin. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto. Unahin muna natin itong post ni Rowena Guanzon. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yan. Rowena Guanzon, 3 hours ago. Ang tawag niya dito, mga kontraktor. Hoy, mga kontraktor dyan. Magtago na nga mga kontraktor. Yeah? Double dead tayo dito kasi congressman pa, kontraktor pa. Yeah? Pero,
I am not so sure kung itong contractor na ito, legal ba ito, no? Ano ba ang nakalagay sa batas natin? Pwede ka bang ikaw, kongresista ka, at the same time, ikaw na rin ang naging contractor ng mga projects mo? Pero ako, sa initial na mga nalalaman ko, parang hindi eh. Hindi pwede na ikaw rin ang contractor ng congressman ka tapos contractor ka rin sa mga projects mo. Parang delikado, 'di ba? It is very prone to corruption. Alam naman natin. Mga buaya na eh, 'di ba? So, ito po yung sinabi ni Mayor Magalong, The Anatomy of Corruption. Ito po ito po yung pinapractice ng mga government officials natin ngayon. Okay? 40% kickback of politicians. Ang 50% mapupunta po dito sa mga contractors. Ang 10% implementing nandito yung anak ko nakapasok. Daddy's working. Pasensya na po. 40% again kickback of politicians. Siyempre, so kung 100 billion ang contract, ang 40% yan, meaning ang 40 million, 100 billion yung project. Yung, 100 billion. So kung 100 billion, let's say, para naman may realistic yung example natin, yung 100 million na lang, 100 million. Ang 40 million na yan, umiiyak yung bata ko yung anak ko, umiiyak. Yung 40 million ay mapupunta sa mga congressman. Yung 15 million rin mapupunta sa contractors. Okay? So magkano na yan? That is 55 million lahat-lahat kasi 100 million yung contract So, meaning to say, ang 45 million meron pa 10% implementing agency. 5% others. O siyempre, bibigyan yung mga engineers, district engineers, mga foreman. So, ang mapupunta na lang dito sa actual project is 30%. Imagine that one. Sa 100 million na budget, 30 million na lang yung actual na project. E di syempre, yung quality, substandard. Kaya pala mga nasisira. Imagine, yung contractor, talagang hahanapan niya ng paraan para mabuo lang yung project. Diba? Kasi kailangan rin niya na makapera rin. Tapos, ayan na, sinasakripisyo na po yung quality. Okay? Yan po ang anatomy ng corruption ayon kay Magalong. Okay? Punta tayo dito kung paano po uminit ang ulo ni Senator Marcoleta sa hearing kanina sa Senado. Ito, panoorin natin. Senator Marcoleta. Sabi yung bulol talaga yung bibig ko ngayon. Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo.
with respect to your Yung company? data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Hindi po. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yun, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Paano siya license- nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka Credited. nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Quirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung Actually, ganyan pala kalaki ang mga hawak ng mga contractors, no? They can accept at least 40 billion worth of projects. Imagine gaano kalaki. financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may.
Mr. Chair. Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair. Ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net Financial Contracting Capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? Yeah. May 40 billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na... So, in every 1 billion, no, for example, contractor ako, may 1 billion ako sa bangko. So, I can accept contracts to up to 15 billion. So, 1 billion is equivalent to 15 billion. Siyempre, hiram yan ng bangko. Okay? So, sa kanya, kaya niya tumanggap ng proyekto up to 40 billion. So, meaning to say, meron siyang mga 3 billion. No? Meron siyang mga 3 billion sa bangko. Oh, ganun yun, para maliwanag ha. Tama si Bato, nahihirapan siyang explain kasi Bisaya eh. Ako naintindihan ko rin kasi Bisaya tayo, di ba? Oh. Hirap nga siya. Sige, patuloy. 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami monta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC. Pero 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung natin gahandol, yung experience from sole proprietorship, itatransfer muna sa incorporated. Iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun ba? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JB? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different, multi-year po ito at it may transcend different administrations. No? Ang tanong ko lang, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo na sa DPWH. Dati po, meron tayong Napindan, Channel, Manggahan Floodway,
and other big flood control projects. Pero parang lately, do we have similar flood control projects of this magnitude? Yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng Pampanga, kamakailan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, spillways, and water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of our senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. You can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We have similar projects of that magnitude in the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by official development assistance, Your Honor. And in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive these river basin master plans, until and unless you are able to coordinate with that office that we made reference to earlier, yes. This is the River Basin Control Office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. That's Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood ravages in this country, Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, pinag-usapan na rin kanina pa na master plan po dapat ay sundin. No? Pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, nabanggit ko kanina, 3 taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ako nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding. Paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at sitwasyon. Hindi naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na ritong naglalabas ng sama ng loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to mitigate or to flush the floodwaters faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit with 350 billion, dapat to may resulta na ho tayong nakikita, Mr. Secretary? Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project. As we pointed out in previous meetings, this is actually yung Central Luzon Pampanga River Floodway Project, Your Honor. And we are now finalizing yung detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. Because this will involve actually the construction of a 60-kilometer floodway, which is, I think, about 400 meters wide, and a retarding basin in San Antonio Swamp. No? So this is now under detailed engineering design. And we expect that this project will be completed in 2026, and the civil works will be implemented by a separate loan agreement with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of the entire project is estimated to cost almost about 150 billion pesos yata. So I think yung tedious yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan 3 years ago.
I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, kalahati lang ho yan ng taon-taong budget. Kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? Gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, siguro yes or no lang ho. Nasusunod ba talaga yung master plan ng ating sa kasalukuyan? Or is it that with the very large budget of the for flood control, hindi ko kaya, dahil po pinoint out kanina ng ating chairman, obviously dapat common sense dictates na dapat yung flood prone provinces nandun ang concentration ng flood control projects. Hindi ho kaya... mamaya ha, pakinggan rin natin si Vice President sa kanyang reaksyon dito, okay? Hintay-hintay lang kayo. Tapusin muna natin to. Yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch doon sa concentration ng flood control projects, iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like we mentioned, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong 60 kilometers, spillways, water impounding, and ito mga pumping stations in strategic areas. Di ho ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero yung po mga district offices kaya hindi ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto? Separate po kasi, Your Honor, Mr. Chairman. Separate kasi yung pag-prepare ng mga Official Development Assistance Program in the 18 major river basins. So iba po ito. Now for the local, yung mga other projects, flood control projects, na on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And however, ang kwan po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, Your Honor. Yes, Mr. Secretary, sorry to cut you, pero sabi ko nga, aside from the accountability, gusto natin in aid of legislation, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development, that which would include flood mitigation projects. Yes. Na sana, pag national project, national in nature, hindi dapat pakikialaman ng district level. Kasi alam nyo, naging Congressman B po ako noon. Nung panahon na yon, Mr. Chair, nasa Kongreso, ang pwede lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project. Dati po hands off kami doon. Nagtataka lang ho ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, mukhang napapakialaman na. Mr. Secretary. Well, this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to, as I said, the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, will be the projects that we implement, Your Honor. Well, I empathize with you, Mr. Secretary. Hindi lang naman ho kayo, kaya ako kayo tinatanong because we would want to we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo. Because of our political system, yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big ticket items, hindi natutuloy kasi nga bawat presidente, bawat administrasyon may sariling programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways, lahat po, long term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na ho mangyayari ito, na hindi na po mapakailan. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho, ito might be parochial in nature. Alam niyo naman siguro 3 taon na tayo nag-uusap pa budget.
Meron lang kong example, yung po sa San Juan, yung hiniling ko sa inyo na flood, yung pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya sinabi ni Sen. Morbig Subirit, hindi ho masama ang insertion or congressional interference o kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti. Ito po nangyari to, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito. Nung mayor po ko at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about 6 pumping station. Hanggang nung naging senador po ko, nakakuha tayo ng isa o dalawa pa. Ito po, last 3 or 4 budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawawa dito, hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga nasa morang nakaupo. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung pong pumping station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi naman ni Secretary, alam niyang kailangan, pero hindi, susulat po yung congressman namin, dati, si Ronnie Sam. Actually, nauunawaan ko itong si Senator JV. Ang ibig niyang sabihin, there are some government officials na wala talagang political will. Kahit anong sabihin niya, kahit anong pagmamayabang niya na ito yung gagawin natin, ito yung mangyari, pero at the end of the day, hindi nagagawa. Diyan kasi, matitest ang isang government official kung meron siyang political will o wala. Kagaya ngayon, ang ating presidente na si BBM, wala man yan, walang political will. Magaling lang sa salita si BBM. Okay? Yun siya. Magaling lang yan si BBM sa pananalita. Pero, if you will try to dig deeper sa mga sinabi niyang build better more, ano pa yung pinagmamayabang 20 pesos per kilo na bigas, yung ano raw, yung baha raw ay new normal na raw, lahat yun. Puros lang bibig ang pinapatakbo niya. Pero kung susuriin mo talaga, did it solve the problem? No, wala. Wala talaga. Walang political will. Heto naman, panoorin rin natin itong reaksyon ni VP Sara, no? Patungkol po dito sa investigation ng Senado sa mga contractors. Okay? Ito. VP Sara, ayan, pasok. Ang Banateros po sa SMNI, ma'am, may we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Linawin ko ha, ang tanong dito ni Banatbay ay sino ba ang dapat nating imbestigahan o isisisi natin sa mga korupsyon at kabalastugan nito? Contractors ba or itong mga congressman? Ito yung sagot. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractor. Lahat sila dapat. Ma-contractor man o ma-congressman man, nasa kanilang dalawa. Pero para sa akin, itong congressman, sila yung malaking kickback dyan Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ma'am, in the recent survey of WR Numero Research, you appeared as the early frontrunners for the 2028 national election.
despite of the issues, ma'am, you are taking the lead nationwide with 31.4%. Sapat na ba itong numbers, ma'am, to convince you to run as president? Ang problema ko kasi sa mga surveys ba, kasi hindi ko alam kung reliable sila or hindi, kung anong survey man yon, no? Pero assume na lang natin na very reliable yung survey na yan. Una, yung pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan sa patuloy nila na pagtitiwala kahit na tuloy-tuloy yung atake at paninira sa akin at sa aming opisina sa Office of the Vice President. Yan din yung dahilan kung bakit ako inaatake, kasi lahat ng gustong tumakbong Pangulo, syempre ang uunahin nila talaga na hilain pababa ay yung nangunguna. Kaya parang in a way, blessing siya dahil nandyan yung tiwala ng mga tao at malaki yung pasasalamat ko dahil naniniwala sila sa kakayahan ko na magtrabaho para sa ating bansa. Pero hindi din siya maganda or mabuti para sa akin dahil ako din yung hinahabol ng mga nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala nang iba, si Tambaluslos dyan. Okay. Vice, meron akong mabilis. Yung first question ko, kumusta po yung executive check-up ng ating Pangulo, dating Pangulo? Yung medical check-up? Hindi ko po, wala po akong update, wala po akong balita na meron siyang executive check-up na ginawa. Pero yung sa ano po ninyo, na-meet nyo siya, no? Yung aura nung health niya. Para sa akin mas okay siya ngayon kaysa sa noon. Noong nakakasama ko siya noong buong taon ng 2024, kung saan buwan-buwan namin pinaplano yung elections sa Davao City, yung nakaraang elections, kung paano gawin yung kampanya, yung election, lahat yon. Buwan-buwan namin yun pinagmimitingan nung 2024. Sa tingin ko, maganda yung, in a way, blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang perspective o parang second opinion sa mga doktor. Nagkaroon ng doktor dito sa Netherlands dahil baka siguro na-review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya. Kasi napansin ko, that's a good news. Although pumayat siya, syempre, dahil yun sa pagkain. Diet siguro. Pero yung kanyang, health. Yung kanyang mood at yung kanyang disposition ay mas better compared noon. In fact, noon si PRD is very aggressive and madaling mag-init ang ulo. But ngayon, kalmado siya. And tinatanong ko sa kanya, yung mga sakit ng ulo mo ba dati or sakit ng likod mo, yung cramping mo, nagka-cramps yan siya. Sabi niya, nagtataka din siya kasi nawala. So feeling ko dahil yon sa treatment plan ng doktor niya ngayon, ng medical officer ng detention unit. So on that note, truly nagpapasalamat kami sa detention unit dahil nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte. Correct. Ito po, that's good news. Ano po yung komento ninyo sa sa mga congressman, mga senador na gustong ituloy ang impeachment sa kabila ng pagbasura ng Korte Suprema na unconstitutional yung article of impeachment? Kahit ako man, gusto ko ituloy yung trial. Kasi sabi ko nga, diyan lang ako makakapanigurado ba na masasagot ko yung mga katanungan nila at yung mga atake nila diyan na forum na yan sa trial. Pero kailangan natin respetuhin yung mandato ng Supreme Court at yung mandato ng Senate of the Philippines pagdating sa mandato ng Supreme Court pagdating sa desisyon sa constitutional questions at mandato ng Senate of the Philippines pagdating sa kung gagawin o hindi yung trial, yung impeachment trial. Ito po, may question ako, nasa inyo ho, kung sagutin nyo, hindi Reaction po ninyo doon sa pagmamak ni Vice Ganda kay dating Pangulong Duterte? Hindi ko. Comment siya ni Vice Ganda si VP Sara.
Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa kanya. Kasi sanay siya dyan eh, politiko siya eh. Kahit man ako, merong nagganyan sa akin, wala lang yan sa akin eh. Hindi ko pinapansin yan. Kung tama ba o mali, sa kanyang ano na lang siguro yun, personal na desisyon yun. So, kung ginawa niya, so sa paningin niya, tama yun. Nagmungkahi si Senator Miguel Grabe, no? Ang galing ni VP Sara. Instead na magalit siya kay Vice Ganda, inunawa niya si Vice Ganda, ha? Grabe. Bilib ako, hanga ako kay, kasi sanay na ang mga Duterte, si VP Sara, si Tatay Digong, sanay na sila na minamak sila ng mga haters nila. Hindi po, wala pong pinagkaiba si Vice Ganda sa mga bashers rin ng mga DDS. Okay? So sabi niya, kung sa tingin ni Vice Ganda ay tama yun para sa kanya, edi tama yun para sa kanya. Pero wala akong rason para magalit sa kanya. Sa mandatory drug test ng kanyang staffs, at hiniling niya sa lahat ng staff ng Congress at Senate. Ang sa atin lang, yung mga tao lang, yung mga DDS ang nagalit. Kasi siyempre, mahal na mahal nila si Tatay Digong. Nagawin din ito. Nakahanda din po ba kayo na magpa-drug test sa maging mga staff ninyo? Hihilingin din po ba ninyo sa first family na sila rin ay magpa-drug test? Matagal na ako nagsasabi, sir. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung Office of the President na magsabi na magpa-drug test na. Kahit ngayon pa, magsabi sila na magpa-drug test tayo. Magpa-drug test, walang problema sa akin yun. In fact, kami din sa Office of the Vice President, handa kami na magpa-drug test lahat. Okay. Ito pang huling-huli, sa susunod na buwan po yung yung first hearing ni dating Pangulo, Kumusta naman po yung paghahanda ng grupo ni Attorney Nicolas Popman? Yes, meron kaming meeting, 2 meeting kami dito sa The Hague. Pag-uusapan namin yung mga preparations nila. Previously, ang ginagawa namin is exchange of messages lang, kung ano yung mga paghahanda nila sa confirmation of charges at sa mga iba pa nilang mga filings. Pero by next week, meron po akong mas comprehensive na update kapag natapos po yung meeting namin. Okay. Thank you. Last na po, mensahe po ninyo sa mga kababayan natin dito sa France na sumusuporta sa inyo at sa inyo pong ama. Oh yeah. Yung mga kababayan natin na ngayong araw na ito nandito sa Paris, nagpapasalamat ako dahil sobrang short notice yung ating invitation sa kanila na gumawa tayo ng mabilisang pasasalamat sa kanila. Yung ating mga kababayan sa France at sa buong mundo, syempre paulit-ulit, wala kaming ibang mensahe kundi pagpapasalamat dahil sa pagpapakita nila ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita nila ng pagmamahal at pagdadasal nila. Kasi malaking tulong talaga yon. Naniniwala talaga ako na tulad ng impeachment ko, sir, wala kaming ginawa noon wala kaming ginawa sa Supreme Court, wala kaming ginawa sa Senate dahil sinabi ko sa mga kasamahan ko, hindi natin kayang labanan yan kasi nakaupong presidente yung kalaban natin. So wag na tayo gumalaw, pabayaan na lang natin. Tapos biglang nagkaroon kami ng good news, then nagkaroon naman kami ng isa pang good news. Wala na ko ibang explanation kundi yung pagdarasal ng siguro milyon-milyon na mga Pilipino. Yun yung rason kung bakit may ganun. Maraming salamat. Thank you. Question lang po tungkol sa drugs. Oo. Recently sinabi ni Torre na pag-addict daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag addict ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Galing ng tanong ni Banatbay. Bago yung kakatawanan unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo So paano natin napapanigurado
na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon. Correct. So napakahalaga talaga ng drug test kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi ano eh, buti lang, walang pangit dito ngayon. Ba, no? Wala. Kaya nga po ang pupogi ng mga pulis dito eh, pero yung sa atin, no comment po. Kasi sa ano ba ako? Malamang papangit ka talaga pag addict ka kasi, 'di ba yon, hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos. At wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan eh. Kasi 'di ba na lang 'yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, Oo, kasi nangingiwi ka na kasi nga wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga addict, pangit talaga sila. Salamat po. Thank you, ma'am. Ang galing ng tanong ni Banatbay sa last question niya, no? Kung pangit ba talaga ang mga addict? Sang-ayon ba siya kay Torre? Oo nga naman, sabi ni Banatbay. Paano yan? Ang daming pangit doon sa Malacanang. Okay. Narinig nyo lahat ha. Mag-comment, mag-react sa mga ating pinag-usapan at ayan. Libre lang yan ng mag-comment. Yung argumento ninyo ay dyan. Tayo, usap-usap tayo dyan ha. I know some of you has good commentaries, no? You have your own opinion. So, usap tayo doon. Okay, so sa mga nanonood dito ngayon, like and share the video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makarinig at makaalam sa katotohanan na nangyari ngayon sa atin sa bansa. And sa mga ngayon lang nanood dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang ang subscription. Updated pa kayo. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And what VP Sara always said, God save the Philippines. Bye-bye.